kapag ikaw ay breadwinner, baka iniisip mo na superhero ka ng family mo. Hanggang kailan hindi ka makakatulong sa ating economy? Hello, hello! How are you? Sana okay ka lang at nasa mabuti ang iyong kalagayan at ang iyong pamilya kung meron ka man. At kung ano man ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Itong video na to is para doon sa mga breadwinner sa family. Kasi ang breadwinner dito sa Germany is hindi po nag-i-exist or wala akong naririnig na tao na breadwinner siya ng family niya. Sa Philippines, sobrang dami. At yan po ang masasabi ko na talagang na hindi tayo mag-i-improve dyan sa Pilipinas. Isa kasi yan sa mga sistema ng tao sa Philippines na sa 10 tao sa bahay, isa lang yung gumagalaw dyan or dalawa, yung the rest dyan umaasa na lang. So, konting galaw sila, tapos kapag may issue sila, doon sila ngayon pupunta sa breadwinner. At eto, kapag ikaw ay breadwinner, baka iniisip mo, para sa akin sa aking pananaw dyan, baka iniisip mo na superhero ka ng family mo. Saan ba nag-uumpisa ang pagiging breadwinner? Kapag ang both parents hindi na nagfa-function. Halimbawa, yung father mo umalis, naghahanap ng ibang bahay, ang mother mo may sakit, o di yan naman kaya ang mother mo ay may issue din sa pagtatrabaho, biglang kinuha mo yung responsibility. Tapos meron kang mga kapatid, either ikaw ba ay panganay, ikaw ba ay bunso, o ikaw ba ay nasa middle lang. Biglang kinuha mo yung responsibility dahil naaawa ka sa sitwasyon. Kung ano man yung mga dahilan natin kung bakit tayo naging breadwinner, isa lang yung paraan dyan, kinuha mo obligasyon ng iyong parents. O biglang ikaw ngayon ang breadwinner. So, lalong-lalo na doon sa may mga kapatid na madami. Nagkaroon ka ng trabaho, tapos nagkaroon ka ng magandang sweldo. Sa tingin mo magandang sweldo, sapat na, it is bigla mo na lang kinuha ang responsibility ng iyong parents. Para sa'yo, tulong mo yan sa kanila. Para sa'yo, tulong mo yan sa buong pamilya. Kasi ang sitwasyon natin dyan sa Philippines is iba talaga. Kaya lang po, bago natin akuin ang lahat ng responsibility sa isang pamilya para sa akin, pag-isipan mo ang mga kasama mo sa bahay. Eto bang mga kasama mo ay hindi pa capable para magtrabaho? Yun ba yung mga kasama mo or pamilya mo ay talagang wala ng kamay, wala ng paa, wala ng tamang pag-iisip para hindi sila makapagtrabaho? Tingnan mo ang sitwasyon bago mo akuin ang sinasabing word na breadwinner. Talaga bang hindi na nila kayang gawin ang mga bagay-bagay? Anong mga dahilan bakit kailangang akuin mo ang lahat ng obligasyon? Kasi sa pagiging breadwinner, talagang lahat ko ang sa finances. Ikaw yung mag-iisip ikaw yung magpaplano, ikaw yung magdedesisyon, ikaw yung sasagot sa mga pangangailangan. Kasi akala mo nakakatulong ka sa family mo. Alam mo ba kung ano yung mga side effect kapag ikaw ay naging breadwinner? Ang intention mo is tumulong, yes. Kasi nga naaawa ka sa feeling at emotion na naaawa. Walang problema dyan. Kaya lang kailangan pag-isipan din natin ang tamang awa at tamang tulong. Kasi hindi lahat ng bagay kailangan ikaw ang mag-handle. Hindi lahat ng bagay ikaw ang magdedesisyon. Hindi lahat ng sitwasyon is ikaw ang aako ng buong obligasyon. Family nga, di ba? Kailangan magtulungan. Kung minsan nakakalimutan ng isang breadwinner na hindi siya nag-iisa. Na may kasama siyang mga tao sa loob ng bahay na pwede niyang bigyan ng assignment. Pwede kang maging leader ng iyong family, pero hindi ka kailangan maging breadwinner na buong-buo mong aakutin ang lahat ng obligasyon. Pwede kang maging head of the family bilang anak na hindi na kaya ng parents. Kailangan pala binibigyan natin sila ng assignment. Kailangan pala pagkaya nila is ibigay natin yon sa kanila. Akala mo talaga nakakatulong ka sa buong pamilya. Akala mo napakabuti mong tao.
alam mo, kayang-kaya mo lahat. Isipin mo ang sitwasyon na kung minsan, tao lang tayo, mapapagod ka sa pagtulong. Mapapagod ka at malilimutan mo na ang iyong pangarap para sa sarili mo. Malilimutan mo kung ano yung plano mo sa buhay. Minsan nawawala na yan sa utak mo. Ano ba talaga yung gusto mong marating sa buhay mo? Kasi nga natabunan na ang ng obligasyon bilang breadwinner. Tama ba ang ginagawa mo? Kasi ang ibang effect niyan sa sitwasyon is ganito. Ang ibang tao na kasama mo sa bahay, hindi na sila mag-iisip. Hindi sila mag-iisip ng solusyon kasi ibibigay nila yan sa'yo. Kasi kung sino yung financial na taga-bigay sa pamilya, yun ang may authority na sinasabi nila na siya ang may karapatan. Hindi po dapat tayo mag-isip ng karapatan. Lahat po tayo may karapatan bilang member ng family. Dapat po sinisegregate natin ang lahat ng ating gagawin sa buong pamilya na nakatira sa isang bahay. Masasanay sila na aasa sa'yo. Imagine, aasa sila hanggang kailan? Yun ang tanong dyan, hanggang kailan? Aasa is masama po yan na umaasa tayo sa iba. Kasi you're giving your power to someone kapag ikaw ay aasa financially sa ibang tao, kahit pamilya mo pa yan. And you're giving the authority to someone na nagbibigay ng pera sa pamilya. Kailangan wag tayo umasa. Imagine nyo yun ang side effect, umasa. Paano naman yung economy ng Pilipinas? Hindi ka makakatulong sa ating economy. Kasi ikaw lang yung nagtatrabaho na nagbabayad ng tax. Kahit kung 10 kayo, 2 lang kayo nagtatrabaho. Yung 8 dyan, hindi sila nagbabayad ng kanilang tax. Hindi lang, wala pa silang pension. Kasi hindi sila sanay na nagtatrabaho. So, hindi po din maganda sa economy ng ating bansa yung mga umaasa sa atin. Kung gusto mong tulungan ng economy, kailangan magtrabaho din sila. Kailangan mag-isip din sila ng solusyon. Kailangan matuto sila sa buhay nila. Kailangan po habang bata pa marunong na tayong dumiskarte. Hindi po nakakatulong sa economy ang mga taong walang trabaho. So bilang breadwinner, wag mong akuin lahat. Kung ano lang yung kaya mong maitulong, yun ang itulong mo. Kasi para gumalaw din ang iba, di lang ikaw. Dito po sa Germany, dahil sa sistema ng government, wala po ditong breadwinner. Kanya-kanya kayod, kanya-kanyang isip ng solusyon, kanya-kanyang bayad ng bills. Sa isang bahay dito, 2 yung nakatira, parehong may trabaho. 3 kayong nakatira, 3 ang may trabaho. The more the merrier kasi nga nagtutulungan sa pagbayad sa bahay. Pero mostly talaga dito, mga hanggang 3 lang yung tao sa bahay, maximum. Pwede kaya 2 lang. Kasi nga, kapag may trabaho ka na, hindi mo na kailangan umasa sa parents mo. Kung kaya mo nang magbayad ng bills mo, magbubukod ka na. Ang breadwinner po dito is hindi po nag-i-exist sa Germany. Kasi po, ang tatay, ang siyang may obligasyon sa lahat ng finances sa bahay. May trabaho ang nanay, magtutulungan sila. At ang anak, hindi rin kailangang umasa kasi sinasabihan na kaagad ng parents or nakikita ng bata ang responsibility kapag mayroon kang bahay na binabayaran. Kasi may sistema dito ang Germany na kapag hindi mo na kaya ng trabaho mo, may allowance ka from the government. Depende po yan sa sitwasyon mo, sa buhay mo. So, tumutulong ang government agency kung ano man ang may issue ka sa buhay mo. So, wala po dito asahan. Sa Germany po, kapag sinabi niyong sistema, hindi po umaasa dito ang tao. Hindi rin po humihingi ng pera ang anak sa parents kung may trabaho na siya. At hindi rin humihingi ang parents ng pera sa anak kapag sila ay matanda na. Bakit? Kasi sila noong mga panahon na yun ay nagkaroon sila ng trabaho at nagkaroon sila ng pension. Ganun po kasystematic ang Germany. So hindi po nag-i-exist dito ang umaasa ang magulang sa anak at ang anak ay umaasa sa magulang.
Kapag po kasi ang country ay very organized at nagfa-function ang sistema, nag-iiba po kasi ang pananaw ng tao. Nag-iiba ang pag-iisip at plano ng mga tao dito. So, ang sistema po dito sa Germany is sobrang ganda na maa-amaze ka at makikita mo may ganito palang bansa na talagang secured ka kung ano man ang mangyari sa buhay mo. So para sa akin, bilang breadwinner, hindi po tayo nakakatulong sa ekonomiya. Hindi rin po tayo nakakatulong sa mga kapatid natin at pamilya natin kung aasa lang sila sa atin. Huwag po tayong umasa sa iba. Kahit pa kaya ng ate mo, kahit pa kaya ng kuya mo, bilang ikaw, hanggang kailan ka aasa sa buhay mo? Dahil tatanda ka rin. Dahil magkakapamilya ka rin. Magkakaroon ka rin ng anak. Gusto mo ba yung anak mo tutularan ka? Aasa din? Kasi kung ano po yung ginagawa natin, yun po talaga ang gagawin ng mga bata. And speaking of sa mga bata, kahapon po may mga conversation kami ng anak ko at nasusurprise ako sa mga sinasabi niya sa amin bilang parents at isi-share ko yan sa inyo. So bantayan nyo ulit yung aking video. It's about family na kapag po kayo ay inalagaan nyo, nirespeto nyo ang anak nyo at kayong mag-asawa, yung mga ginagawa nyo, ano ba ang effect niyan sa iyong anak? At yun po ay isi-share ko yan next video. So sana baguhin na natin ang mindset natin about breadwinner. Huwag nyo akuin ang responsibilidad ninyo sa buong pamilya. Maawa ka sa sarili mo, maawa ka sa buong pamilya mo kasi tatama rin yan sila at hindi sila marunong magdesisyon at maging responsible sa kanilang buhay kapag kayo po ay hinayaan nyo na maging breadwinner lang at sila ay aasa lang sa'yo. So sana may natutunan ka ngayon sa video ko at nandito na po sa trabaho ko, and see you again sa next video about family dito sa Germany bilang responsible parents at ang effect nito sa ating mga anak. Bye! Have a great day and thank you for watching Lynn Murad Vlog dito lang, Germany Life, dito sa YouTube channel ko. At follow lang ang Lynn Murad Vlog lagi para may matutunan. Share din kayo ng inyong mga experience diyan sa comment. Magsulat lang kayo dyan kung ano yung pwede nyo ma-share kapag nandito kayo sa Germany at kapag kayo ay may planong pumunta dito sa Germany. Bye! Thank you for watching. Bye!